lumantad na ang katotohanang paghihiganti. Okay? At wala nang iba. Itong mga maka-Duterte, especially yung nagpapakilalang Duterte Youth. Pero hindi naman hong kabataan eh. Yun hong Duterte Youth gustong mag-file ng impeachment against President Bongbong Marcos Jr. Pero nabigo siyang ma-file kasi wala yung Secretary General. Ang kailang pinagbabasihan, kaya dapat daw ma-impeach ang Pangulong Marcos ay dahil sa paghuli at pagbibigay ng Philippine government dun sa ICC at tumarap sa crime against humanity. Yun pa rin po ang issue nila. So malinaw na paghihiganti lang ito dahil yung Duterte Youth Party List na yan identify sa mga Duterte. So gusto lang nilang gumanti. Ang tanong, makakakuha ba siya ng suporta? Kasi kung isang congresswoman, Duterte Youth lang ang i-endorse at siya rin na magkukuning complainant, garbage yan, mababaliwala. Huwag natin kalimutan na ang impeachment kung walang suporta ang majority ng mga congressman, nababaliwala. Pero ganun pa man, malinaw po na nagpagamit itong party list na ito, itong grupong ito sa mga Duterte para lang maghiganti sa kasalukuyang gobyerno. Paglabag daw sa batas yung pagbibigay ng gobyernong Pilipinas sa ICC. Nakalimutan nila na naaayon sa batas na ilang beses nang sinabi ng mga taga-executive department, legal department ng gobyerno, Department of Justice at iba pa, na dahil sa Republic Act 9851, Section 17 ang isa sa dahilan kung bakit nila itin-over sa ICC si Ginoong Duterte. Pangalawa, naaayon din sa pagtulong at pagsuporta ng Pilipinas doon sa pagpapatupad ng Interpol warrant of arrest dahil ang Pilipinas ay member ng Interpol. Anong batas ang nilabag para sa paghuli? Yan ho yung kailan sinasabi. Meron daw paglabag sa pagbibigay at pagsuko ng Pilipinas sa isang Pilipino katulad ni Duterte sa International Criminal Court. Binaliwala nila talaga yung libu-libong biktima ng human rights violation. Pure sa aking pong personal na assessment at pananaw, talagang paghihiganti lang ang gustong gawin itong youth party list na ito, youth group na ito na hindi naman kabataan eh. Kasi si Cardema, di ba? May edad na rin yan, hindi naman yun. Paano ba naging kabataan, kinatawan ng kabataan yan? Ayan po yan. Kung di ako kakamali, ano ba yan? Kapatid ba niya o asawa niya yung congresswoman na nakaupo ngayon? Anyway, Duterte Youth ang identify ng gustong mag-impeach kay Pangulong Marcos. Ano inyong masasabi dyan? Lihitimo ba yun? Kapanipaniwala ba yun? O katulad ng aking paniniwala na ito'y paghihiganti lang? Kasi wala na silang magawa. Wala na silang magawang paraan kung ano ang kanilang dapat gawin. Lahat sinabi nila sa mga rally, press conference, interview, lahat ng paninira, ginawa na nila. Pero mataas pa rin ang rating ng Pangulo at naniniwala pa rin ang majority ng mga Pilipino kay Pangulong Marcos at hindi naniniwala sa mga Duterte. Ang ating si Inday Sara ay isasalang sa impeachment trial dahil sa betrayal of public trust tungkol sa korupsyon at iba pa pagdating ng 20 Congress. Tapos gusto nila ay i-impeach din ang Pangulo. Ay di ba gantihan lang ang gusto nilang gawin? Hindi mo lang inisip nung Duterte Youth na yan na magiging masyadong personal ang kailang galaw kasi siya identify sa mga Duterte. Hindi sila nakapaghintay na mayroong mag-volunteer na ibang grupo. Siguro naramdaman nila walang mag-volunteer kasi wala naman silang naniniwala na dapat ma-impeach ang Pangulo. Kaya dahil sa walang nag-volunteer na ibang sektor, sila lang nanguna. Lumantad na. At kaya nga sinasabi ko, malinaw na paghihiganti lang. Kasi hindi malang nakapaghanap sila ng independent organization o grupo na pwede mag-file. Sila na mismo ang nag-file. So anong ibig sabihin nun? Di ba? Malinaw ang hugot. Hindi sila makamove on, hindi sila makatiis, hindi nila matanggap ang rule of law na pinapairal ng Philippine government under President Marcos. Yan po yung aking opinion at analysis sa isyong yan. Ito nga pong kumakatawan sa Duterte Youth Party List ay hindi naman po mga hindi naman mga kabataan yan, mga matatanda na yan, mga hukluban na yan.
Kaya nagtataka ako bakit tinawag Duterte Youth Party List, hindi naman mga kabataan yan, ang alam kong kabataan, yung pong mga nasa level pa ng mga SK, di ba? Siguro baka hanggang 18 years old. Pero yung pong mga ganyang mga kitatanda na at nagpapanggap pa pong kabataan, dapat yan, dinidisqualify ng COMELEC yan eh. Di ba? At sabi pa nitong si Ronald Cardema, hindi daw niya kinausap si BP Sara patungkol po dito sa impeachment complaint na ipinasa laban po sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Sino naman ang magsasabi ng katotohanan? Di ba? Sino pa magsasabi na nakipag-usap kayo o nag-usap kayo ni Sara? Siyempre, walang aamin. Di ba? Siyempre, walang magsasalita na nagkaroon ng usapan. Di ba? Ito po halatang-halata naman na political motivation at pamumulitika lang nitong si Ronald Cardema na isa ring fake news peddler. Isa rin to sa mga nag-fake news patungkol po doon sa sa TRO ng Supreme Court. Alam ko ang nakasuhan ay itong si Lambino na kumakandidato ding senador at ito pong si Ronald Cardema. At nagbanta nga to sabi nga nito, ang NBI daw po ay paparusahan niya kapag daw po nanalo ang Duterte Youth Party List. Nako alam na natin talagang mayroon pong masamang balakin itong mga taong ito at ito po yung mga paghihiganti talaga ang pinaka-motivation nila para po ito nga si Pangulong Bongbong Marcos ay i-impeach or sampahan po ng impeachment complaint. Saka nakakita nang ang presidente nagtatrabaho, pata sa lahat ng kanyang ginagawa, sumusunod sa batas, tapos sasampahan pa ng impeachment complaint. Di ba? Napaka-ipokrito po nito mga taong to. Halatang halata po ang kanilang kagustuhan na maipaghigante ang nabubulok nilang anito doon po sa Dahig, Netherlands, na ngayon po ay ika-2 buwan na po ng pagkabulok sa kulungan. Ayan, happy 2nd month. Mansari. Happy Mansari. Digong dyan po sa ICC. Diba? Palakpakan natin si Digong. Diba? Buhay pa, diba? Nabubulok sa kulungan. 30 years. Kayang-kaya ni Digong 30 years. Ay, wala ya kay Digong. Kayang-kaya niya nga, Silvia. Kahit nga 40 years pa, hatol ng ng ICC dyan, kayang-kaya, diba? Yan si Digong. Digong lang malakas, diba? Digong lang malakas sa ICC. Hanggang ngayon, nabubulok sa kulungan, hindi makalaya. Mababasura lang yan kapag walang nag-endorse na congressman at hindi nakakuha. Baka nga hindi umabot man lang yan sa committee hearing. Kasi pag wala hong nag-endorse, baliwala yan. Unang-una, ngayon ka nag-file. Buti, hindi nga natanggap kasi wala yung, sa rules kasi, yung Secretary General lang ang tatanggap niyan, wala yung Secretary General. So, hindi natanggap. Pangalawa, patapos na itong 19 Congress. Hindi naman lahat ng congressman ay makakabalik ng iba dyan at tapos na yung term nila, yung iba naman mga bago. Yung 20 Congress na magsisimula by July after yung pagsimula ng State of the Nation Address, yun ang bagong kongreso. Pero itong patapos na, inihabol pa. So, parang wrong timing na rin kasi nga nagmamadali sila. Masyado na silang galit, masyado na silang gigil na maghiganti at makaganti. Pero wala sa timing. Unang-una, naniniwala nga ako na walang mag-i-endorsong congressman o hindi makakakuha yan ng sapat na bilang para makarating yan sa public hearing or pansinin ito ng speaker o ito'y pagtulan ng pansin ng mga congressman. Lalo na ngayon nangangampanya pa. Pangalawa, patapos na nga ang 19th Congress. Mukhang publicity lang kasi kandidato. Ayun ang isa pa. For publicity lang nakikita ko rito dahil kandidato yung youth o Duterte Youth. Saka nakakitang Duterte Youth ang nagpapasweldo taong bayan. Party list ng mga Duterte ang nagpapasweldo mamamayang Pilipino. Di ba? So, publicity, gimmick, at malinaw, inuulit ko, paghihiganti lang. Yan po yung aking opinion at paniniwala tungkol dyan. Malaya kayo kung ano ang inyong opinion. Ano ang inyong masasabi dito sa impeachment na ito na gusto nilang i-file. Nag-try na sila kahapon, pero hindi natuloy kasi nga wala ko yung Secretary General. Ayaw ko kung kailan nila gagawin. Baka after election na. Tingnan natin kung ano ang mangyayari. Speaking of impeachment, after election, magsisimula na next month ang proseso ng impeachment against Sara Duterte. Then, pagdating ng July, August, September, trial na yan. Hindi man magtatagal yan. Dahil hinug na hinug, kabisadong-kabisado ng mga prosecutor, ng mga congressman, ang kaso at ebidensya against
Sara Duterte. Yan ang matutuloy. Pero yung kay BBM, kay Pangulong Marcos, malabo pa yan sa sabaw ng pusit. Diba? Any comment, reaction, okay lang, pakireview po yung mabuti, pakinggang mabuti, please lang po ang ating topic, pinag-uusapan dito para lalo nyo maintindihan. At paki-like, share po ninyo sa inyong mga kaibigan. Makarating sa buong mundo at lahat ng Pilipino, kinakailangan ang totoong mga nangyayari. Huwag palin lang para hindi mabudol. Huwag palin lang para hindi magsisi. Huwag palin lang at huwag pagamit. Kailangan may sariling pag-iisip at paninindigan para sa kinabukasan ng bansa, ng mga Pilipino, ng ating mga anak at magiging apo para sa kabataan. May kasabihan tayo, ang pag-asa ng bayan ay sa kabataan. So huwag nating pabayaan na yung pag-asang yun ay mawala. Diba? Lahat, bigyan natin ng pagkakataon ng kabataan na sila naman ang makibabaw pagdating ng araw sa tamang direksyon ng buhay dahil ating itinatama ngayon at hindi nagpapagamit sa mga pangsariling galaw lamang. Buti pa sana kung ang nagdemanda dyan ng impeachment complaint kay PBBM ay, let's say, Pablo Partilis. Hindi, Duterte. Ano ba? Ano ba ang Duterte? Sino ba yung presidente? Sino ba yung dating presidenteng nakakulong, nabubulok sa kulungan? Diba? Kaya ito po talaga, ano lang to? Ano lang to? Pamumulitika, papampam. Baka nga naman na maka-score sila at baka lumusot nga naman, di ba? Baka nga naman na yung kanilang ginagawa mapansin at magresulta sa dagdag boto sa kanila. Pero tama yung sinabi ni Sir Mike Abe, patapos na ang 19th Congress, papasok na ang 20th Congress. Ngayon, paano pa matatalakay ito nga impeachment trial na ito kaya PBBM o impeachment complaint kay PBBM kung patapos na ang Kongreso ng 19th Congress, di ba? Kumbaga, ito po talaga papansin na lang, para lang masabi na meron silang paninindigan, meron silang tinatayo, kumbaga, tinatayuan nila ang pagkakahuli kay Digong. Style nyo, bulok, mga bugok na to. Hindi nyo mauuto ang taong bayan sa ganyang diskarte. Sa ganyang kaparaanan. Yung pong mga ganito style ni Cardema, nako, ano po, basang-basa na. Basang-basa na yung mga ganyang papel. Bumenta na yan eh. Hindi na yan papatok, hindi na po yan kakagatin ng mga kongresista. At isa pa, ewan ko lang napakaraming eksperto sa batas. International man o sa Philippine law. Napakarami pong nagsasabi na ang ginawang pagpapahuli kay Digong, pagsuko kay Digong sa ICC ay naayon sa batas ng Pilipinas at sa international law. Kasalanan ni Digong yun umalis siya sa ICC. Kung hindi siya umalis sa ICC, hindi sana ganito kakomplikado ang sitwasyon at hindi sana malilito ang mga tukmol niyang tauhan. Yung mga tukmol niya na mga kapanalig, hindi sana malilito. Kasi naguguluhan po sila. Bakit ko nasabi? Sa Senate hearing, pinagpipilitan nila yung Rome Statute. Rules on Rome Statute daw. Meron daw dapat sundin sa rules ng Rome Statute. Anak ng teteng, umalis na nga tayo ng ICC Susundin pa yung Rome Statute. Ipagpipilitan pa rin na dapat sundin yung Rome Statute. Umalis na nga tayo doon sa ICC. Diba? Conflict Conflict talaga, nakakalito. Pero kung ikay isang matinong Pilipino, isa lang ang dapat mong intindihin. Si Digong ay nagkasala, may nagdemandang mga Pilipino doon sa ICC, naglabas ng warrant of arrest ang ICC, ano ang dapat gawin? Hulihin si Digong, isuko sa ICC. Diba? Yun lang. Wag mo nang gawing komplikado. Kasi kapag inisip mo pa yung Rome Statute, yung 5891 ba yan, kung anumang mga batas yan ng Pilipinas, malilito ka. Pero dun lang tayo sa pinakasimple. Nagkasala si Digong sa mga mamamayang Pilipino, may nagreklamo sa ICC. Naglabas ng warrant of arrest ang ICC, nakita ng probable cause yung kaso ni Digong na dapat talaga siyang damputin at pang-apat,
kailangang hulihin si Digong at kailangang isuko ng Pilipinas. O, tapos ang usapan. Diba ganun lang po kadali. Kaya lang nga po, hindi po talaga iintindihin niya ng mga maka-Duterte kasi nga po, hindi pabor sa kanila. Yun lang yun. Hindi pabor sa kanila eh. Pero kung pabor sa kanila yan, naku, matagal nang ano yan, matagal nang mga nagsampa ng demanda yan. Siguro, wala nang maisip na paraan para makapagpapampam etong si Cardema at yung kumakandidato sa Duterte Youth Party List. Kaya po ang kanilang naging takbuhan, impeachment complaint para kay PBBM. Kaya lang nga po basang-basa na ang mga ganitong pagkilos, ganitong papampam na lang po yan si Cardema. Sana nga matalo yan kasi kapag po nanalo yan, maghihiganti daw po siya sa NBI. So ilamang po, maraming salamat sa video ni Sir Mike Abe na ating nireaksyonan. Salamat sa mga manonood natin, mga tropa pips natin dyan. Happy Mother's Day po sa inyong lahat. Lahat ng nanay, mami, tita, lola, ate, lahat po ng mga mother dyan po sa sa ating mga kaibigang OFW at dito po sa Pilipinas. Happy Mother's Day po, Mama Chup Chup. Love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Mike Abe Opinions at MA Pinoy TV dito po sa YouTube. Support niyo po si Sir Mike Abe. Maraming salamat.